San Pedro Apostol, sa pangangalaga ng mamayapang kapatid, Bayani at Lucia Samoy, at sa pangangalaga ng pamilya Samoy. Si San Pedro Apostol ay isa sa mga isdang mangingisda na tinawag ni Jesus upang maging apostol. Sa kanya, ipinagkatiwala rin ni Jesus sa mga susi ng kalangitan at kinikilalang unang papa ng simbahan. Tinagpas niya ang tainga ng at katiwala ng punong pari. Ngunit nang si Jesus ay dakpin sa halamanan. Ngayong tatlong beses niyang itinatuwa si Jesus, na lubos niyang tinangisan at pinagsisihan. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, sa pangangalaga ng mamayapang kapatid Emmanuel Resurrection at sa pangangalaga ng pamilya. Si San Judas ay kilala sa kaguriang Tadeo, nang ibig sabihin ay malakas ang dibdib. Anak din ni Alfeo at kapatid ni Santiago at kamag-anak ni Cristo. Sumulat siya ng isang espitula sa Bagong Tipan. Nangaral siya sa Mesopotamia, Persia at Masanta, hanggang namatay sa pamamagitan ng pagpalot sa kanya ng isang malaking kahoy. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, sa pangangalaga ng namayapang kapatid, Emmanuel Resurrection at pangangalaga ng pamilya. Sumakay si Jesus sa isang hiniram na batang asno nang hindi pa nasasakyan ni naman. Lumabas ang maraming tao upang salubungin siya, habang inilatag nila ang kanyang daraanan, ang kanilang mga balabal, pati ang mga pinutol na sanga ng palma. Jesus, Hari ng Sanlibutan, maawa ka sa amin. Ang pananalangin ni Jesus sa halaman ng Getsemani, sa pangangalaga ng kapatid na Gloria, Legazpi at pamilya. Nananalangin si Jesus sa bundok ng mga Olivo, kasama sina Pedro, Juan at Santiago. Sinabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, ngunit huwag ang kalooban ko, ang masunod kundi ang sa iyo. Nagpakita sa kanyang isang anghel at pinalakas ang kanyang loob. Dala ng matinding hinagpis, pumatak sa lupa ang kanyang pawis, nang animoy mga patak na dugo. Jesucristo naging masunurin sa kalooban ng Ama, maawa ka sa amin. Ang pagtatuwa ni Pedro kay Jesus, sa pangangalaga ng kapatid na John Ignacio at J.R. Chan. Sa pagsunod ni Pedro kay Jesus, may mga taong nakakilala sa kanya. Hindi ba't isa sa mga alagad sa tao niyan, tanong ni mag-isa kay Pedro. Subalit sumagot si Pedro nang hindi gaya ng naipahayag ni Jesus kay Pedro. Ang 3 beses niyang pagtatuwa kay Jesus, bago ang pagtilaok ng manok. Jesucristo ikinatatuwa na tinanggi ng kanyang mga kaibigan, maawa ka sa amin. Ang pagdakip kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya sa Manetón. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya.
Kaya sila ay sinalubong niya at tinanong sino ang hinahanap nila. Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, ako iyon. Muli niyang tinanong, sino ba ang hinahanap niya? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ako iyon. Kung ako ang hinahanap niyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Dinakip nga si Jesus at ginapos ng mga bantay ng Hudyo at mga kawal na Romano. Jesucristo ang iginapos at iginaling parang kriminal. Maawa ka sa amin. Ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato sa pangangalaga ng kapatid na Bud sa Nairo at pamilya. Pagnanais ni Pilato na mapalaya si Jesus. Minsan pa siya nagsalita sa mga tao, ngunit patuloy sila sa pagsigaw na si Jesus ay ipako sa krus. Muling sinabi ni Pilato, wala siyang nakitang sala kay Jesus upang siya'y ipapatay, kung kaya tinagupit na niya ito upang maibsan ang galit ng taong bayan. Jesucristo natagtad ang sugat ang buong katawan. Maawa ka sa amin. Nuestro Padre, Señor de la Pacencia, sa pangangalaga ng kapatid na Miguel Nandog at pamilya. Siya ay pinagduduraan nila, kinuha nila ang tambo at ito'y hinampas sa kanyang ulo. Matapos kopyahin, hinubad nilang balabal at muling sinuotan ang sarili niyang gabi. Pagkatapos inilabas niya yun upang ipako sa krus. Jesucristo nilibak at niluruhan ng mga sundalo. Maawa ka sa amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa pangangalaga ng namayapang kapatid Alexander Kenol at sa pangangalaga ng pamilya. Si Jesus ay dinala ng taong bayan sa Golgota upang ipako sa krus at sumunod din naman si Pilato ng isang pamagat upang ilagay sa ulungan ng krus at ang nasusulat ay Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ito ay hindi kataga ng papuri at panggalang, kung hindi panglalait at pagtatuwa sa kanyang naging kapalaran. Jesucristo dinala ang bigat ng aming mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Si Maria sa paanan ng krus, sa pangangalaga ng mamayapang kapatid Elmerson at sa pangangalaga ng pamilya. Nang namatay si Jesus na napili si Maria sa paanan ng krus, lubos sa kanyang dalamhati nang nakitang nakabulubay ang kanyang anak sa krus na wala ng buhay. Tahimik niyang pinanisa ng mga bagay na ganap. Ginunang bunga at pinagulay-gulay. Nanatiling matatag si Maria sa kabila ng mga hapis na kanyang binalas. Maria ang nanatili sa tabi ni Jesus hanggang kamatay. Ipanalangin mo kami. La Pieta, sa pangangalaga ng kapatid na Bud sa Nairo at pamilya. Nang maibaba na si Jesus mula sa krus, kaagad siya nang dinala sa kandungan ng kanyang inang si Maria. Ang buhay na iniluwal ng isang ina, ngayon ay isa ng malamig na bangkay. Walang nagawa si Maria kundi tumangis at yakapin sa huling pagkakataon ang kaniyang anak. Mahal na Birhen, tangan-tangan ng bangkay ng anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa, sa pangangalaga ng kapatid na Bud sa Nairo at pamilya. Si Juana ay asawa ni Cusa ay isa sa mga kababaihan na naglilingkod kay Jesus. Bagamat ang kanyang asawa ay mataas na katungkulan sa sambayanan ni Herodes,
Hindi siya nagdalawang isip maglingkod kay Jesucristo. Santa Juana de Cusa, Ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, sa pangangalaga ng namayapang kapatid Ramona Chan at sa pangangalaga ng mga apo. Si Santa Marta ay nakilala sa kanyang pagkaligalig sa mga gawain nang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan. Bagamat na ikumpara siya sa kanyang mga kapatid na si Maria, ang ibig ipaliwatig ng Panginoon sa kanyang sinabi ay ang pantay na pagpapahalaga sa panalangin at paggawa. Isa rin siya sa mga kababaihang naglingkod kay Jesus. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Veronica, sa pangangalaga ng pamilya Gandia at pamilya Tolentino. Kilala rin bilang Serapia, isa sa mga kababaihang sumunod kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Dala ng matinding habag, ipinahid niya ang kanyang birang sa mukha ni Jesus, at dito ay naiiwang nakalimbat ang banal na mukha ng Panginoon. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, sa pangangalaga ng namayapang kapatid Christian Adam del Rosario at sa pangangalaga ng pamilya. Siya ang ina ni Santiago Matanda at San Juan Evangelista. Isa siya sa tatlong Maria kasama nila Santa Maria Jacobe at Santa Maria Magdalena. Nasaksihan din niya ang kamatayan ni Jesus sa krus at isa siya sa mga unang naparoon sa libingan nang muling mabuhay ang Panginoon. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ng namayapang kapatid Lenny del Pilar Legazpi at sa pangangalaga ng pamilya. Tinaguriang apostol ng mga apostoles. Siya ang babaeng pinapalaya ni Jesus ng sa pitong demonyong taliwas sa paniniwala ng karamihan. Hindi siya ang babaeng na huling nakikiapid. Isa siya sa mga nanatili sa paanan ng krus. At isa rin siya sa mga unang pinagpakitaan ni Jesus nang muling itong nabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista, sa pangangalaga ng namayapang kapatid Consuelo Jimenez at sa pangangalaga ng mga apo. Nang si Jesus ay dakpil, pinahirapan at ipako sa krus, tanging siya ang apostol na natiling sumunod kay Jesus nang muling mabuhay ang Panginoon. Isa siya sa mga unang naging saksi nito. Siya rin ang nag-aruga sa mahal na Birhen bilang pagtupad sa habilin ni Jesus bago ito mamatay sa krus. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Santo Entierro, sa pangangalaga ng pamilya Harin, Castillo, Carungkong at pamilya Pelizardo, ang bangkay ni Jesus ang larawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y mula sa kasalanan ay may kanyang mailigtas. Siya'y walang kasalanan, siyang walang kasalanan ang nagtiis ng hirap, mga pag-aalimura, mga pagmumura, at mga bugbog at mga hagupit na mga suntok at tampal na muling ipako ng pagpako sa krus sa kamatayan. Ang Santo Entierro ay ang nagpapaalala sa atin na si Jesus ay nanaog sa daigdig
ng mga patay upang ihatid ang dalaniyang kaligtasan. Panginoon, maawa ka sa amin. Mater Dolorosa, sa pangangalaga ng namayapang kapatid ng Liliana Helix at sa pangangalaga ng anak Ernie Helix. Ang pagkakasala na sa katauhan ay nagdudulot ng matinding dalamhati sa mahal na Birhen. Ang ating kaligtasan mula sa kasalanan ay ating nakamtan dahil sa tinipis na paghihirap at kamatayan ng kanyang minamahal na anak. Sa pagdadalamhati ni Maria, siya ay nakibahagi sa gawaing pagliligtas ni Jesus. Mahal na Birhen, nagdadalamhati. ipanalangin mo kami.